Hi, good morning. Good morning everyone. Ngayong umaga mga katuwang, pupuntahan namin kasama ko si Mark kay Tatay Badong. Pero hindi na po kami pupunta dun sa bundok. At may usapan kami ni Ate Luningning na si Tatay Badong pupunta rito sa poblasyon ng kanilang barangay. At lilinisan po namin mga katuwang yung maliit na lote na naipakiusap ni Ate Luningning para po mapagtayuan ng kubo-kubo ni Tatay Badong para mailipat po natin mula sa bundok dito po sa poblasyon ng barangay na ito mga katuwang. Ayan, mega love shout out sa ating mga katuwang abroad. Nung isang araw galing na po ako rito, bumili ako ng mga pangunang materyales. Then ngayon, bumili rin po ako ng mga dagdag na materyales mga katuwang. At nag-promise pa ako kay Ate Luningning na babalik ako ngayong araw na to para dalhin po yung mga dagdag na materyales at lilinisin po namin yung pagtatayuan na bahay ni Tatay Badong. Kaya samahan niyo po kami, tara! Tuwang si Tatay Badong. Pero bago tayo pumunta kay Tatay Badong, dito muna tayo kay Ate Luningning. Tatanungin natin si Ate Luningning kung nakausap na niya yung mga pwedeng makausap dito sa barangay para sa maliit na, kahit maliit na lote lang na mapagtatayuan ng bahay kubo nito ni Tatay Badong para maialis na natin siya dun sa bundok, magkaroon naman siya ng komportableng tirahan dito sa poblasyon nitong kanilang barangay mga katuwang. Sana nandito si Ate Luningning, makausap po natin. Mega love shoutout nga pala sa ating mga katuwang abroad, especially po doon sa anonymous donor na hindi na po nagpakilala sa atin, nagbigay po ng paunang budget para dito. Ito yung bahay ni Ate Luningning. Gandang umaga. Uy, may aso. Hello, ito yata si Whitey oh. Ito yung aso ni Tatay Badong. Uy, Ate Luningning, good morning. Kala ko itong aso ni Tatay Badong dito. Okay, kumusta kayo? Parang hinang-hina kayo. Ay, ano pa lang ba po ako. Hindi po ako ilang araw po ako nun. Dalawang linggo. Bakit? Iwan po na magkaano baga ako noon. Ilang araw na ako dinundog. Nag-inom lang ako ng herbal para hindi ako luguin na ulit. Oh my God. Hirap ng kalagayan mo. Hindi rin kita matulungan sa sakit mo. Dapat kasi dyan operasyon no? Opo. Dapat maopera. Nag-inom ako, pag nag-inom ako ng herbal, natigil man po yung dugo. May ilang taon na yung sakit mo na yan? Ano pa po to, nung nag-umpisa lang po, 2020. Pero 2016 po, nung malaman kong meron ako, maliit pa lang po. Tagal na pala yan. Pero po hindi po nila tinanggal. Tapos nung talaga pong nagsigi-sige talaga siya nung nung 2020. Tagal na pala no? Hanggang ngayon. So ngayon malala na. Ano na po. Saan yung asawa mo? Nag-ano baga po naman nung nakikikawit at pinapakawit. Nakikikawit ninyo. Magkano bayad sa ganyan? Ano na po ngayon per buo? Per nyug na. Per buo na nyug. Magkano? Piso. So nakapagkawit ka ng 100 na buo na nyug, di may 100 pesos. 100 pesos din. Okay na rin yun, di ba? Opo. Kahit papaano, pambili na rin ng bigas yun. 2 kilo na rin yun. Ano hindi po? Ano po ang kilo ng bigas dito? 60 po. 60. Grabe ano? Yung ano pa po, yung may dilaw-dilaw pa Di, yun. 1 kilong bigas lang pala yun. Maghapon mo,
hahanapin yun sa gubat, sa nyugan, yung 100 na pirasong nyug, Ito, no? nadating ko lang. Ito lang yung kasama niya. 100 maghapon mo yun, tatrabahuhin sa pagkakawit ng nyug. Opo. Grabe. Diba yung asawa mo may sakit din, bawal din sa kanya yung magtrabaho ng mabibigat. Bawal bigat po, bawal po. Meron po siyang itong acute peptic ulcer. Acute ulcer. Putok po yung ay bituka ng butas na. Oh, Diyos ko. Buti wala kayong anak. Wala po, lang. Kung naano siguro, ilalong Siguro kung may anak kayo, mas lalong mahirapan kayo. Kasi- hirap na hirap nga ngayon sa sitwasyon, baga po pang gamot. Kaya Bukod dun sa iniinom kong herbal, nainom din ako ng mga synthetic na gamot. Diyos ko. Hirap nung kalagayan yung buti nagkaroon kayo ng ganitong bahay kahit papaano may natutuluyan kayo, pero kapag ka malakas ang hangin, delikado rin to. Ulan, hangin pa. Din po yan na ulan sa kahangin. Ulan, hangin. Hmm. Oy, kumusta kayo? Ito po yung Pagod. Nagkawit daw kayo ng nyug. yan po doon na 100. Ang pero bayaran- piso ang isang buo. Kada isang nyug na makawit mo, piso. So kung maghapon makakawit ka ng 100 na baon ng nyug, buo ng nyug, may 100 pesos. Sabi ko nga, akala ko 2 kilo. Yung pala, 1 kilo lang ang mabibili ron kasi 60 pesos ang 1 kilo dito sa lugar nyo. Yun, sa luyot. Opo. Uy, paborito ko yan sa sinigang. Marami kanyan dito. Hindi po, naglakad-lakad ako kain at ilang linggo na po ako nandito lang sa bahay. Lagi lang ako nakahiga. Ngayon lang po ako halos Masarap ito sa sinigang. Sa luyot. Napaka, maraming protina. Ngayon lang po ako. Ang iniinom ko ngayon ay turmeric. Ang hirap ng ng Mahal na rin yun ngayon. hindi. Yun po ang iniinom ko ngayon na Tama-tama, dito si Kuya, pagod na pagod. May merienda kayo. Tingnan nyo itong merienda ang dala ko. Ayan, may dyan, oh. Kuya, ito, merienda ka. Anong oras na ba? Uy, alas 11:20 na rin. Tanghali na pala. Ito, Kuya. Bahala. Ito. Malamig yan. Kate, oh. Tulining-ning. Thank you po. Tinapay. Di ba bawal sa yung trabaho mo bigat? Pinipilit mo lang. Siya po. Ha? Wala. Kung walang po. Aasahan. Walang kaasahan. Walang pabiling bigas, no? Nag-iisa lang. Ha? Nag-iisa lang ako dito na maghahanap buhay sa amin. Si Ate Luning di naman pa pwedeng tumulong set. May sakit. Palagi naman po may sakit. Dinudugo ba siya madalas? Madalas po. Madalas. Po. Po, ngayon na lang ako, ngayon hindi ka iinom po ako ng pampati. Anong advice sa'yo ng doktor? Kailangan na talaga operasyon. Hindi naman po. Ano tinapay? Kuya, hindi Dito yung, dami yung alaga. Humihingi ito yun. Yan, agum siya, ming mo. Humihingi. Ay, yan ang sanay po yan dyan pag darating yan, magsasalubong. Naglalapitan sila, pati yung mga utang maliliit. Para yung mga asa ni Tatay Badong. Opo. Naglalapitan. Nung pumunta ako nung mag-isa lang doon sa bundok nung talikod na linggo, tuwan-tuwa yung 2 aso, parang kilala na ako. Binigyan ko ng tinapay, tuwan-tuwa yung 2. Kaya tuwing pupunta ako doon, magdadala na akong pasalubong sa kanilang 2. Disiplinado po yun noon. Kay Brownie tsaka kay Whitey. Disiplinado yun noon. Oo nga. Yung pagkain na nandyan, hindi yan pinipakaialaman. Oh. Pag napunta po kami doon kay Tatay Badong. Natuturuan yung aso talaga. Yung pagkain nandyan, ang mga pagkain niya baga po nasa baba lang. Nasa baba lang. Yung pagkain na yan. Pag yan may nagkain dyan, may nangialam yan. 1 linggo sila hindi kakain. Damay yun. Kahit isa lang doon ang hindi kumain. Damay yun. Pinarurusahan. Kaya disiplinado yung 2 aso. Hindi yung papakialaman yan. Kahit yan nakabukas siya na ganyan. Kahit amoy, hindi yan aamoy, hindi yan lalapitan. Napansin ko nung pumunta ako, nung 1 linggo, Kuya, tuwan-tuwa yung 2 aso. Tuwan-tuwa sila. Nang bigyan ko ng tinapay, lalong tuwan-tuwa yung 2. Yung pala talaga ay disiplinado ni Tatay Nakapulang baga Badong. po na magpunta tayo. Kaya nga.
Pag nagpunta ka dun kuya, ano yun? Masalubong yun. Oo, salubong. Salubong nga sa akin. Nung unang punta ko, di ba? Salubong yun sa akin. Hanap ng pasalubong. Oh, ito. Oh. Isa lang kuya niyan, ang ano niyan. Oh, ay isa lang. Dali. Oo. Ito yung mga tuta. Tuwan-tuwa yung mga tuta. Oo. Tuwan-tuwa. Ali kayo. Oh, yung simuning. Ayan, Oh, hali kayo. Oo, dali. Dali. Oo. Dali. Yun. Naagaw. Oh, ito. Oh. Ay, tuwan-tuwa. Usapan natin, nakatalikod na punta namin, di ba? Sabi ko sa iyo, tulungan natin. Kung maaari, tulungan mo si Tatay Badong na makahanap ng kahit maliit na lote lamang dito sa lugar na to, sa poblasyon ng barangay ninyo. Kausapin yung barangay officials nyo. Kung po pwede, kahit maliit lang na lote, no? Para mapagtayuan natin ng kahit maliit na kubo-kubo itong si Tatay Badong. Naawa kasi ako doon. Maraming naawa sa kalagayan niya doon sa bundok, no? Higaan niya, duyan. Duyan, tapos trapal, walang dingding. Paano kung maulan? Kahit walang bagyo, malakas lang na ulan, di na siya makukontento ron. Hindi po, pag malakas po ulan, sabi ko minsan, kung magpunta ka dito, lalagyan lang natin ang harang-harang. Pwede ka dyan sa may bangko. Kaya dito. Ayaw ba po talaga niya? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Gusto niya sa bundok. Gusto niya po sa kanya yung sarili niya. Sarili niya. Daw po siya. Naalangan siya kapag ka makikituloy siya sa bahay ng may bahay. Naalangan din po. Pag tinitimplang ko yun ng kape, pag ay mapunta dito, titimplang kape, o kaya papakainin, naalangan siya makikain, naalangan din siya mag-inom kape. Ah, talaga? Opo, nahiya daw siya. Talagang gusto niya, talagang yung sarili talaga niya. May mga ganun, yung mga matatandang... Pero hindi po yun, pag meron po yun ani, meron siyang inani dun sa mga tinanim niya. Ayan mabibiruin ako niyan. Palit ko ito ng ng asukal kape ha. Ay, sige po. Ay, suba lang sana. Biro lang. Biro lang daw po. Okay. Binibilihan sa akin, hindi ko bininta doon at bibigay ko sa iyo. Kamuti po, minsan kamuti ang lalaki. Kaya ang problema, yung mga tanim niya ninanakaw daw. Daming ninanakaw. Kawawa naman si Tatay Badong, napakasipag sana, no? Kaya lang, di natin mapipigil yung mga tao nga pagsamantala naman. Yun nga po yung kahapon niya. Di na sila naawa doon sa matanda na mag-isa lang sa buhay, nagpupursige lang, nagpupumilit mabuhay. Kahapon yata po yun, isang araw, nagpunta dito, nagagalit na naman. Bakit po? Binunot daw yung mga kanggos niya. Hindi kamuti. Kamuting laman, kahoy. binunot lang yung kamuting kahoy. Pinirwisyo. Binunot lang daw po, hindi naman daw kinuha. Kaya nga pinirwisyo tanim niya. Sabi ko, sino daw niya ako ang nagkuha? Sabi ko, sino daw niya ako niyan? Siguro ko yung nagkuha niyan, hindi ko makain ng kamuting kahoy. Kaya baka mga bata lang na nagla-iikot-ikot din sa kagubatan, sa bundok. Po, kasi kung mga bata po, hindi man po nun maano kuya na bunutin yun. Na alam naman na kinakain yun. Hindi na kinuha yung laman. Hindi po kinuha yung laman. Yung mga gabraso na daw ng mga sayang. bata. Di parang na rin, pinirwisyo nga lang siya, no? Opo. Ate, matanong ako, kumusta nga pala yung usapan natin? Ay, po, nung nag-usap po tayo, sabi po ako kagad dun sa barangay na pwede kong mahingaan si Tatay Badong ng lote. Kasi dun sa... Kilala naman nila kung sino si Tatay Badong na nakatira sa bundok, sa gubat, no? Pinaano ko sa kanila yun. Oh. Ay, sa ama po ng Diyos, binigyan man nila ako ng thank you Lord. Lote na pinasama niya pa sa akin si Tatay Badong nang punta kami ng barangay. Kaya pinuntahan ko pa po yun na magpunta kami sa barangay. Ah, ganun? Opo. Pwede bang makita yun? Ay, dyan lang po sa may unahan yun. Malapit lang po yun dito sa may sa akin. Adi magiging kapitbahay mo siya pagkataon? Talagang inano kong dito malapit sa may sa akin. Para kasi isa lang naman siya. Kung magkaroon po may sakit po, kung malapit masisilip-silip niyo. Malapit lang ang punta ko. Tama naman yun, Ate Luningning. Dito po. Kuya, pwedeng makita? Pwedeng makita? Ito rin yung mga kinuha nilang kahoy na gagamitin natin, mga katuwang. Dito sa lugar na to, kuya? Ay maganda rito. Ha? Ito mismo? Dyan. Maganda rito. Kasi makakapagtanim-tanim pa siya dyan, Kaninong lupa yan? Bigay po ng site po ito. Okay. Makakapagtanim-tanim pa siya dyan. Yan ang gusto ni Tatay Badong,
makapagtanim-tanim siya. Yun. Isang araw po, tinulungan namin si Tatay Badong na linisin ito. Tapos nung linggo, nagkuha kami ng mga gamit sa Gamit. gagawin na tatayuan ng bahay. Pag dito kasi yung mga materyales sa bundok, mumura lang. Ano po? Bukod sa mura, mga katuwang, yung mga materyales na ganito. Ito. Matibay pa yan. Kumpara sa kukulamber, mas matibay po itong mga kahoy bundok, mga katuwang. Yan. Dito pala ang magiging pwesto ni Tatay Badong. Sa harap niya, mga katuwang, ayan, may mga kabahayan din po dyan. Ayan. Bali, ito pong lugar na to poblasyon po ng kanilang barangay, mga katuwang. Kaya magiging okay po talaga siya rito, dito sa lugar na to. Kahit maliit na kubo-kubo lang ho, pero yung gagamin po natin, mga katuwang, yung bubong po niya yero, yung sahig niya semento, para kahit paano naman medyo komportable siya. Yung dingding siguro plywood na lang. So mangyari nito, Kuya Francis, susunod na balik ko, magdala na ako ng materyales, yero, plywood, semento, no? Siguro ay nakukuha naman na dito ng buhangin, Ay, malayo po, kuya. Malayo. Kasi po yung buhangin dyan sa ilog, wala na din na naanod So, na din. kung kukuha pa ako sa dagat, mas lalong napakalayo, no? Sa may dyan lang po sa may Meron dyan? Del Carmen. Meron dyan? Okay. May nadadaanan po baga dyan na Materyales. Okay. Maganda itong lugar na ito ni Tatay Badong. Ano po, Kuya Francis, Ang ganda nitong lugar na to. Kasi mahilig si Tatay Badong talaga magtanim-tanim, kaya siya pumupunta. Yes, kaya siya naninirahan sa bundok, sa gubat, kasi gusto niya magtanim ng magtanim dito makakapagtanim siya, Kasi pag diba? pumagtanim yan. Di naman siguro ipagkakait ng may-ari ng lupang yan yung lilinisin yung ilalim ng nyugan niya. Matutuwa pa yung may-ari ng lupa. Kahit ako matutuwa ako malilinisan yung nyugan mo, di ba? Kaya Francis, sa tingin mo yung ganun kalaki, mga magkano ang maubos na budget doon? Ang sukat po ng maliit lang, 8 por 10 po. Kasi po mahal na ang materyales. Kasi yung bahay po ni Tatay Badong, kwarto at kusina. Kwarto may salasalang maliit, kusina. Yung kung baga yung yero, yung haba po nung yero mga 16 ganyan. 'Di ba? Mula sa kabahayan hanggang sa kusina, 16 ang haba ng yero. Diba? Kusina niya mga lang, mga 6 lang. May makainan lang siya doon, tapos may malutuan. Salas niya sa yung salas niya katabi ng kwarto, 'di ba? 'Di ba? Pwede na 'yon, Kung may magsobra pa ng konti, di pagawa natin ng maliit na barbalkon, may upuan man sa labas, 'di ba? Tapos flooring, semento na lang, para komportable naman yung Tatay Badong. Kahit 4 Kaya nga. So ganun na lang po. Malaki-laki pa pala ang kakailanganin kong budget, Tatay Kuya? Mga po? Mga 35, pwede na yata yun. 35. May na yun, kabahayan, kusina na yun. Yero, simento, bakal. Siyempre po malatag man tayo ng bakal dun sa flooring para hindi mag-biak-biak. Ano pa? Buhangin pa. Buhangin, graba. Saka yung Laki-laki pa palang kakailanganin ko dito, Tatay Francis. Hindi kayo na rin, marunong ka naman magpanday. Marunong man po. Hindi, tulong-tulungan mo na lang siguro, Tapos yung may katuwang kang taga-abot,
Kung Pag wala po ako, mayroon naman magagawa. magagawa. Okay. Pag makakuha ako ng isang Katulong. hindi kami nilang umagawa. O ganito na lang kuya. Babalik ako ng linggo. Balik ko ng linggo. Baka dala ko na yung ibang materyales. Sana madagdagan pa, no? And Sunday ba pumupunta rito si Tatay Badong? Para hindi na ako pumunta doon sa bundok, no? Medyo layo-layo talaga ng bundok. Ang medyo nakakaramdam din ako ng pagod drone sa lugar na yun. Lalo kung sobrang pag maulan, maputik, madulas, mahirap maglakad, no? Buti ngayon okay ngayon. Pero sobrang init naman, di ba? Okay, so balik po ako ng linggo, no? Pasabihan ko na lang po. Opo, salamat Kuya Francis ha. Thank you. Mga katuwang, napakalayo nito sa bayan. Nung panahon na usong-uso pa ang mga rebelde, yung public elementary school dito nun, sinunog nila. Buti na lang sinunog nila ang gabi. Walang mga estudyante. Natupok yung buong eskwelahan. Hawak po natin dito 18,000 pesos. Sana may mabuting puso na tumulong pa sa atin, madagdagan yung budget natin para maipagawa natin itong bahay na to ni Tatay Badong, mga katuwang. Nabi ni Kuya Francis mga 35,000. Dala kami ni Mark ng merienda and ulam. Marami din kasing aso dyan, kina Ate Luningning. Kaya nga tuwan-tuwa yung aso. Parang walang tao kina Ate Luningning. Yung bahay nila, yung nasa gitna, mga katuwang. Usapan kasi namin, ngayon ako babalik para doon sa dagdag na materyales. Mega love shout out sa ating mga katuwang abroad. Ayun yung mga aso ni Ate Luningning. Alam nila may pagkain kahit tuwan-tuwa sila. Tao po. Ate Luningning. Tao po. Hoy, good morning. Magandang tanghali. Ay, wala daw si Ate Luningning. Tuloy na kami, ne? Asan ang ano mo siya? Tita ko po. Tita mo, si Ate Luningning. Kasi may usapan kami, babalik ako ngayong araw na to. Sabi ko magdadala ako ng merienda, then ulam. Kasi sabi ko lilinisin namin yung lote ni Lolo Badong. Asan ang Tita Luningning mo? Pasok po siya sa Basod National High School. Nag-open house. Ning, baba ka muna, Ning. Baba ka muna. Baka mahulog ka dyan. Pag nahulog ka dyan, nabalian ka. Sisihin pa ako ni Ate Luningning. Anong grade mo na? Grade 9 na po ako. Grade 9. Nung hindi pa uso ang K-12, 4th year na yan. 4th year high school. Oh, okay. Dito ka nag-aaral? Opo, dito din po ako nagtitira kay tita. Hindi kita natutumpuan dito. Napunta man po ako sa school. Kaya hindi kita nakikita rito. Sabado lang po o tsaka linggo nandito. Sabado, linggo nandito ka. Okay. Maghapon. Dito ka pala. So, si Ate Luningning, hindi sila nag-iisa rito ng asawa niya, si Kuya Francis. Kasama ka rito? Kasama man po ako. Okay.
Very good. At least may kasama yung dalawa. Parang may sakit yun. Opo, Tita at tito mo parang may sakit, no? Minsan po ako po naluto at saka nalinis pa nila. Nalaba. Nalaba din. Nalaba din. Tapos pala po ako Promise. Opo. No, talaga lang, ha? Opo, nalaba po. Alam mo, mahal na mahal ka ng tita mo. Alam mo kung bakit? Kahit ngipin mo, binakuran. Opo. Inanuhan mo Pinabakuran ng tita mo ngipin. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng tita mo. Opo. Simula, Ha? since baby po kasi ako sila na... Pinabakuran na? Hindi po, since baby po, sa kanila po ako lumaki. Ah, ganon. Okay. So, parang anak na rin. Opo. Tita mo, pero... Mami po at ako. Mami, okay. Yun po ang Okay. ano. Ay, mga magulang mo. Nasa Maynila po, may trabaho po kasi parehas. So, hindi naman po nila ako nababantayan ng maayos. Kaya Oo. dito po ako. Ay, mas mahal ka ng tita Luningning mo. Tingnan mo. Sa sobrang pagmamahal sa'yo, pati ngipin mo, pinabakuran nila. Opo. Di ba? Joke lang. Ano pangalan mo na? Princess po. Oh, princess. Ikaw yung princess nila, ha? Opo. Oh. Okay. Ganito, ne. Pakisabi na lang kay mami mo, kay mami Luningning, na galing ka mo dito si Tito Efren, kasama si Kuya Mark. Opo. Yung usapan daw kasi ninyo, mami. Oh, di ba may usapan kayo, mami? Hindi Tapos, ko po alam eh. tapos mami, inindyan mo si Tito Efren. Usapan ninyo ay pupunta dito, magdadala ng mga dagdag na materyales. Pagkatapos maglilinis dun sa lote ni Tatay Badong, ni Lolo Badong mo. Pero wala siya. Malis ka mo dito, umiiyak. Naiyak na pag-alis. Oo, umiiyak ka mo. Kasi ang layo-layo, alam mo, layo ng lugar na to. Wala pati yung biyahe rito. Wala po. Paano Pero ka- po, ano, Oo. pag napasok po kami, may napasok po dito ng jeep. Oo. Sundo na po kami nila. Okay, magkano pasahin nyo? Doon daw sa habal-habal, 150. 50 nga po eh. Ang sa inyo, di araw-araw 100. Pero pa yung pagkain nyo. Opo. Oo. Pa yung ano. Doon sa Basod High School ka. Opo, basyo ng dahil po. Parang ano din, eskwelahan nila, eskwelahan nila Princess. Pero mas malayo po ito. Oh, wala yung malayo talaga to. Kaya maaga po nagising dito para po maaga makapasok. Anong oras ang dating nung jeep na sakay ng mga estudyante? Naaga din po yun dito magdating, mga 4 po. 4 o'clock. So, magang-maga nauna kayo doon sa eskwelahan. Opo. Dahil sa maaga yung sundo niyang jeep. Opo. Tapos paggabi, paghapon. Paghapon. Na, may hintayan po kami dun sa paano kung maiwanan ka? Po. Paano pag naiwanan? Iiyak. Palabal na. Anak ko. Iiyak-iyak ka siyempre. Naiwanan ng jeep. 150. Mahal nga po dyan. Kaya nga. May kumusta naman? May kompletong gamit? Ayos naman po. Nabilihan naman po kahit papaano. O, ni tita mo, ni mami mo? Opo. Okay. Hindi ka na pinupuntahan dito ng tunay mong magulang? Nauwi mo po yun dito sila mama. Uwi naman. Pinupunta. Ilan kayo magkapatid? 4 lang po kami. 4. Ikaw ang? Bunso po ako. Bunso. 3 lalaki po yun, nag-iisang babae. Oh. Princess talaga. Kaya nga Opo. princess, Okay. So bata ka pa lang, pinadididi ka pa lang, Dito na po ako. dito ka na. Okay. Yan po ang nahatid sa akin dati dyan. Si mami mo, si Ate Luningning. Opo. Okay. Ang galing, no? Ay, kumusta? May boyfriend ka na? Wala po. Oh, wala pa ngayon. Bukas meron na. Ay, ayoko po. Tama. Eskwela muna, Kasi sa hirap ng buhay ngayon, lalo si Ate Luningning may sakit. Yung tito mo may sakit din. Kailangan po makatapos para po makabawi sa kanila. Uy, very good. Sana lahat ng bata, lahat ng may ganong kaisipan, ha? Sana lahat. Sana may maitulong din kami sa iyo ni Kuya Mark mo, ha? So ngayon, 4th year high school ka na. Apo, grade 9 na po. Grade 9. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Medyo mahirap na po kasi 4th year na. 4th year na. Pahirapan na yan. Pahirapan na po. Kaya, tama. Kumusta na yung teacher mo matalino? Minsan po, may mga masungit po talagang teacher. Ang tanong ko, yung teacher mo matalino ba? Matalino? Matalino po. Matalino? Kasi Opo. hindi nagtatanong. Lagi po na-receive. Hindi matalino yun. Kasi ang matalino hindi na nagtatanong. Lagi po kaming Sabihin mo. pinapatayo. Pag pinapatayo? Opo. Talaga. Para Sabihin mo ning ganito, princess. Pagka yung teacher mo tanong ng tanong, sabihin mo, Ma'am, kaya nga po kami nandito, wala kaming alam, kayo ang teacher.
Kayo na lang po ang magsagot niyan, mambihira naman. Kayo wala ka kaming alam. Tapos kayo ang tanong ng tanong sa amin. Ha? Pag po namin ang alam sagot. Oo, kaya nga po kami nandito, ma'am. Di namin yan alam. Kaya magturo sa amin. Anong tamang sagot diyan, ma'am? Joke lang yan. Joke lang yan, ha? Joke lang yan. Baka, ha? Seryosuhin mo. Ay, ganito, ne. Alito. Dala kaming isda dito. Marunong ka maglinis ng isda? Marunong po. Talaga? Talaga? Lahat po ng mga Gawain bahay. Ay, very good. Marunong ka maglaba, Opo. magluto, maglinis isda, ano pa? Marunong kang, di ba mahirap magpa-dikit ng apoy sa ganyan? Opo. Marunong ka Madali rin. lang po sa akin yan. Ha? Madali lang po. O talaga, ha? Di mayabang tong batag ito. Ano? Ha? Ha? Humble na humble. Oh, humble na humble tong batag ito. Tinuruan po talaga Ha? yung mga gawaing bahay. Tama. Kasi nga may sakit Ilan taon yung ka ng aning? 14 po. 14. Oh, very good. Kaya lang, yung pag ikaw lang mag-isa dito, kortina lang talaga ito. Opo. Oo. Pag natulog po kami, na ano lang po yung cortina. Oh, pating Hindi Sa man- kapatid dito, Malinis babae pa lang nga po ako. tingnan ko daw, Neng. Hindi pa man po maayos. Oh. Ay, delikado ka nga dito, Neng. Sulo-sulo ka dito. Wala nang mga kapitbahay dito, dadalawang wala pang tao. Wala nga po tao na. Walang mga maayos na panara. Walang pintuan. Tapos walang dingding. Yan lang ang dingding mo, ne. Opo. Paano? Delikado rin itong batang ito dito. Sinalubong po tayo kaninang babae. Kaya nga, saan yung, ayun to. Bigyan mo ng tinapay itong mga alaga ni Princess. May baby pa po dyan. May tatlo. baby pa. Yan, nung pumunta ko dito ng isang araw, salubong niya sa akin. Yung mga baby yan. Pag naglaki po, papaliguan ko na nga po. Ay, Kung po napapaliguan, parang bawal pa, Neng. Bawal daw. pa. Baka magkasakit. Nakatingin sila, Mark, oh. Ito sa'yo, Neng, oh. Yan, oo. Para hindi ka lugi. Oo. Hindi na lumigig po. Tapos, Neng, yung ano, may ano doon, oh, may soft drinks. Opo. Oo. Oo, tuwan-tuwa sila. Anong pangalan nito, Princess? Ano po, si Chichay, si Whitey po. Tapos, yun po. Kaya po tinawag yun bakla. Parang makimbot-kimbot po pag na ano, nalakad. Pambihira, pati ba naman sa aso may ganun? May, ay, maliliit. Nung nandito ako ng isang araw, yung maliliit na nagkipagagawan yan, Mark. So, meron pa po sila. Bigyan mo tinapay para magising. Tulog-tulog man po ay. Yan. Oo, nagising nga. Bilis. Oo, di ba? Oo. Taon-tao man na. Ay, asong-aso na pala. Hindi na tuta, aso na. Mga tulugin lang po talaga sila. Oo. Eh, kasi parang bata din eh. Ang bata baga tulugin. Baby po. Baby. Galing. Oo, di ba? Tuwan-tuwa sila. Oo. Music nito, Doon kay Tatay Badong, meron din dalawa doon eh. Nagsasalubong din sa akin sa bundok pag pumupunta ako. Whitey din. Si Whitey tsaka si Brownie. Oo. Yun eh, turuan yun ni Tatay Badong. Inilapag mo pagkain, Mark. Hindi nila pakikialaman. Nandun lang, nakalapag yung pagkain. Gintay daw silang signal. Oo, galing ano. Tinapay dito ninyo, nananghalian ka na. Oo na po. Nananghalian ka na. Anong oras na ba? May 11 pa lang po. May Maaga 11. po kami nagkain. Ah, Yung kuya ko po nagbaba po yung sa... okay. Ito, meriendahan nyo. Oh. Kain ka na. Oh. Masarap ito, paksi oh. Prito, paksi oh. Marunong ka na eh. Magprito. Ito po. Yung mga laga nyo, mga tupa. May tigre pa dito oh. Ha? Kaya nga, Tigre. tuwan-tuwa sila. Yung pusa po namin tulugin din eh. Nandun po sa loob. Ito pa ako. Opo, ang bigat nga po eh. Nakita ko yung kanina. Grabe ubo ko, Mark. Kaya nag-face mask ako. Kahapon po, grabe yung init. Kaya nga, doon ako, dyan yata ako inubusin ni Paul. Yung po sa school namin, marami pong nahihimatay. Bakit? Sa sobrang init din po siguro, may nakolaps nga po Sa doon. school nyo? Opo. Basod High School yun, ano na eh. Opo. Diyan lang po yun sa... Maraming nagkukulaps dahil sa sobrang init. Opo. Sa sobrang dami ng estudyante. Opo. Wala po Okay. kasing ano, pansin ko po dito sa lugar ng Basod. Sobrang layo nila para mag-aaral ng high school. Kaya nga, wala pa mga biyahe. Wala pa mga biyahe. Wala mga regular na biyahe. Kung may ano man po, elementary lang. Kaya nga. Pag nag-high school sila, sobrang layo. Kaya nga. Buti nga po yung elementary po. Diyan lang po kami. Oh, malapit lang.
Neng, pakisabi mo kay Ate Luningning, kay mami mo, na yung mga materials na i-deliver dito, may, ano yun eh, 5 yero, dagdag doon sa 5 yero na binili ko, ano, bali 10 yero na ang nandyan, tapos 8 plywood, ano, tapos dagdag na pako doon sa mga naunang pako na binili ko. Meron man na ditong mga semento tsaka yung semento, ano, at saka yung ano, yung buhangin, ano. So ano pa ba yung, kung may kulang pa, di bibili na lang uli, ano. Yung unang deliver nandito na. Opo, andito na po. Yan po yung dineliver nila. Kaya sa Lunes, i-deliver dito yung dagdag na materyales, ano. Opo. Okay. Alis na rin kami, Ning, ha? Bahala ka na dito. Ano gagawin mo dito, Princess? Ianuhin na lang po, piprituhin para po mabilis. Tapos sarap niyan ako, baga Mark, sarap na sarap ko, paborito ako doon sa piniprito. Tapos iginigis ako sa talbos kamote. Kaya ginigis ako sa talbos kamote, malunggay, o pechay, di ba? Para may sabaw, masarap. May sinabawan, may prito pa Yan, ako Diyos ko, paborito ko yon, yung sinigang na isda, tapos papartneran mo ng prinitong isda din. Ganyan din ako sa karne. Magsisigang ako ng karne, pero gusto ko may prinitong karne. Apo. Para partner, ano? Sige, Ning, ha? Bahala ka na dito, ha? Yan po kayo mga friends. Okay lang, Toy. Okay lang, Ning, ha? O, ingat ka dito, ha? Opo, hindi man po, umaga pa man po. Oo. Ingat na, mag-aral mabuti ha. Aral mabuti. Bahala ka na dito, Princess, ha? Opo. Bahala ka na dito sa dala namin na yan, ha? Ingat ka dito, ha? Opo, Wala kang okay lang po. wala kang kasama dito, ha? Ingatan mo ang sarili mo, ha? Mag-aral mabuti. Huwag mo ng boyfriend. Hindi mo na po. Tama yun. Mahal na mahal ka ng kinikilala mong nanay, si Ate Luningning. O, di ba? Tayo mo, ngipin mo, binakuran. Grabe. Di ba? Yan ay simbolo ng pagmamahal ng magulang. Ayaw po kumawala. Di ba? Kaya pati ngipin mo, binakuran ng mama mo. Opo. Di ba? Kaya ingat ka, ha? Opo. Ingat ka dito. Pakisabi kay Ate Luningning, balik ako ng Lunes ng tanghali. Ano? Opo. Nandito man na po yun. Tama. At pakisabi rin sa kanya na sana nandito si Lolo Badong. Para din ako pumunta sa bundok. Pagod na ako dun sa bundok, ang layo-layo. Layo nga po. Kaya nga, dito ko na lang hihintayin. Si Lolo Badong. Kaya sa bahay na ito ni Ate Luningning para puntahan namin yung gagawing bahay. Ano? Opo. Pagtitiri ka ng bahay ni Lolo Badong. Ano? Salamat, Princess, ha? Opo, thank you Ingat din po. ka, ingat ka lagi, ingat ka. Opo. Alis na kami, Princess. Bye po. Ingat ka dito, ha? Opo. Okay. Tuwang. And di lang namin naabutan si Ate Luningning, pero nagbili naman ako doon sa kanyang anak-anakan, no? Na babalik ako ng Monday, tanghali, at para matingnan natin yung pagsisimula po ng pagtatayo ng bahay kubo po ni Tatay Badong. Yung tinutulungan po nating matandang nasa bundok, mga katuwang. And mega love shout out sa lahat ng ating mga katuwang abroad. Thank you so much nga pala kay Sir Marcial Eugenio of USA. Thank you po. Nagpadala sa akin, Mark, ng 21,034 pesos and 95 centavos kung di ako nagkakamali, no? Yung 15,000 pandagdag doon sa gagawin nating bahay dito kay Tatay Badong. Yung 5,000 bili ko daw ng mga gamot ni Nanay Elizabeth, tsaka gamit sa eskwela nung anak ni Nanay Elizabeth, yung bagong yung binablog din natin na nasa may Camarines Sur boundary. Layo po. Tapos yung 1,000 pesos sabi niya pang gasolina natin. Ayan. Maraming salamat po kay Sir Marcial Eugenio of USA. Salamat din kay Ma'am na hindi na po nagpapakilala sa mga tulong na binibigay niya. Nagbigay rin siya sa akin dito ng paunang 15,000 eh. Ay, thank you very much. Si Ma'am, tawagin ko siyang Ma'am D, no? Ayaw niya magpakilala, no? And para dito kay Tatay Badong. Nung una nagpadala na rin siya noon eh para kay Tatay Badong. 'Di ba naalala mo nagdala kami ng mga groceries kay Tatay Badong? Apo. Galing din sa kanya 'yon. Tapos kay Lola Tasing, yung bulag doon sa papuntang Quezon. Apo. Boundary ng Camarines North and Quezon kay Ate Tasing. Ayan. Apo. So maraming salamat po. Thank you very much po. Thank you.
So, God bless you po sa inyo. yung mga materyales, kapag ka nagkulang pa, may pambili pa naman tayo. Apo. Maraming salamat po and thank you so much. God bless. Thank you.